Tatlong araw na ikinulong ang radio reporter sa Camarines Sur dahil lang sa pagtingin ng blotter record. Depensa ng mga pulis, bawal daw kasi yan. Pero iba naman ang sabi ng mismong PNP chief. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Masama ang loob ng 55 years old na si Jose Rizal Pajares, reporter sa radyo sa Camarines Sur. Inaresto at kinulong siya ng Iriga City Police dahil sa pagbuklat ng blotter records. Yan ay kahit wala silang anumang warrant laban sa kanya. Yan sabi niya, nagbabiolate raw ako ng Data Privacy Act. Tapos yun, pinailan ako ng kaso. Diretso kulong na, sir. Nakulong po ako ng 3 araw. Kwento ni Pajares, mag-alas 9 ng umaga nitong August 2 na magtungo siya sa Iriga City Police Station para maghanap ng istorya. Pagpasok, nagpaalam daw siya sa duty officer para tignan ang blotter records. Sagot daw sa kanya, magpaalam muna. Pero dahil nagsabi na siya sa duty officer, akala niya ay okay na kaya hinawakan na niya at binuklat ang records. Pagkatapos, bigla siyang nilapitan ng hepe ng istasyon na si Police Lieutenant Colonel Ralph Oida. Sabay sabing bawal daw ang kanyang ginagawa, saka siya pinusasan at ikinulong. Dagdag pa niya, matagal na niya itong gawi sa mga police station. Hindi ko nga po matanggap kung bakit nagkaganon kasi may bago na, ang sabi nila may bago na silang policy. So hindi ko naman po alam. Humingi po ako ng sorry 2 beses. Sabi ko sorry, pasensya na po sir. Hindi ko po alam na may bago na palang policy dito. Yun, sinuluyan ako. Sa press release naman ng Iriga City Police, sinabi nilang nilabag ni Pajares ang Republic Act 10173 o Data Privacy Act of 2012. Wala raw pahintulot ng mga pulis ang ginawang pagkuha at pagbulatlat ni Pajares sa police blotter ng istasyon. Bagamat itinuturing na public documents ang police blotter, confidential pa rin daw ito. Lalo na ang mga impormasyon ay tungkol sa isang kaso o mga detalye sa isang krimen. Bagay na tinabla ng kapisanan ng mga broadcaster Camarines Sur Chapter. Dahil unang-una, nagpaalam si Pajares sa duty officer ng istasyon. Unang beses din daw na may nakulong na mamamahayag dahil sa pagtingin sa blotter. Wala po bang kaming nakikita nilabag sa Data Privacy Act. Ang tinutuunan ng pulis, hindi daw po nagpaalam. Hindi daw, nabastos daw po. Ang National Union of Journalists of the Philippines naman, giniit na hindi sakop ng Data Privacy Act ang personal na impormasyong gagamitin sa pagbabalita. Si PNP Chief General Benjamin Acorda naman, wala rin daw nakitang paglabag. Public documents naman anya ang blotter at pwede rin makita online. That can be accessed, especially those who have concern, lalo yung mga nagpapa-extract. Pero sa atin kasi ngayon may e-blotter na eh. First time ko marinig yan, baka let me dig deeper to it kung ano yung violation, what kind of crime. Parang baka may ibang dahilan yan for being imprisoned. But just be looking at it, I don't know if it's not a crime. Sa ngayon, nirelieve na si Ralph Oida habang gumugulong pa ang investigasyon. Pansamantala naman nakalaya si Pajares matapos makapagpiyansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.